Alright, magandang umaga. May lakwatsa tayo ngayon at ang gagamitin nating motor ngayon ay itong pinakamatibid na 125cc. Ginawa nating motard. Yan yung gulong niya. Yan, Corsa Cross Dual Sport. Tapos naka-shock. Tapos ganun din sa likod, malaki ang gulong. 120 80 by 17 at sa harap naman 70 80 by 17 at naka-motard. Ito yung gagamitin natin kasi wala yan, taas ng gas eh. Hindi natin pwedeng gamitin yung malaki kasi ano eh, lunok ang gas natin. Ito tipid pa rin. At pupunta tayo sa Paglitao Natural Pool na matatagpuan sa Tanay Rizal. Dadaan ulit tayo dito sa C6 Antipolo papunta na ng Tanay. Ha? Grabe ang taas ng gas. Full tank ko na ito 260 na. Dati 170 lang eh. Halos dumoble nga yung iba kasi yung sa ibang gas station pumapatak ng 103 yung premium eh. Ginagamit ko dito premium. Maganda kasi yung sunog ng premium dito. Yung unleaded naman umaabot ng 87. Depende yan sa ano, gas station kung saan kayo magpapagas. Ang pupuntahan natin ay natural pool. Alam nyo, pagdating sa mga natural na tanawin, mga tourist spot, sa mga nare-recommend kong puntahan nyo itong Rizal Province at saka Quezon Province. Mas malapit dito sa Metro Manila dahil ang dami nilang mga waterfalls, andun pa yung dagat at andun pa yung Sierra Madre at parang andun kayo sa Baguio kasi ang temperatura doon ay malamig. Ayun yung isang bagay na pinupunta ng mga riders. Dami tao dito sa C6 dahil sa Malabagyo. Uy. Delikado yung pagpupunta kayo dito sa C6, medyo dahan-dahan kasi may mga biglang tumatawid galing dito sa kabilang lane eh. Itong kalsada na to straight. Ang takbo ng sasakyan dito umaabot ng 80 100 kasi straight to eh. Tapos may biglang tatawid. Ayun yung mahirap. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga madadaanan nating magagandang tanawin. Oy, may magandang plot dito Ito ata yung ginagawang kalsada eh. Daming tao Ayun tinatampakan na yung C6. Wow. Dito sa gilid natin may mga kahoy dito, mga namumulaklak. Napakaganda. Welcome to Antipolo. Pag galing kayo sa Taguig, dito kayo mapapadaan sa Antipolo. Mag-waste lang kayo at ituturo naman yung tamang daan o kaya mag-Google mo. Ako ginagamit ko lagi yung Google Map eh. Doon ako nasanay. Ito paakyat to. Sana idaan tayo dun sa walang traffic. Nadidetect naman ni Google Map kung may traffic or wala. Napadiretso tayo. Pag napadaan kayo dito sa parte ng Antipolo, mag-ingat kayo sa banda rito sa may pababa ng Teresa na ata kasi palusong to. Kailangan na yung brake nyo kondisyon at saka kondisyon din yung sarili nyo. Daming paliko tapos ano pa,
palusong. Dito nawawalan ng brake yung mga truck dahil sobrang matarik to. Na-overheat yung brake nila kaya hindi kumakapit. Ayun, sumasadsad sila dito sa gilid. Dito naman sa parte dito may napakagandang spot dito. Natanaw natin dito sa baba yung mga kabundukan. Tapos ang mostly nakatanim dito ay ang itong mga kawayan. Tapos meron akong nakikita doon na teka, tignan ko, Real Cove Resort doon banda. At ayun pa yung isa doon, oh. Meron pa dito sa baba. Tignan natin doon sa baba. Palusong talaga, oh. Eto, napakagandang spot to. Ito, oh. Yan, tanaw natin yung mga palayan. Tapos yung mga factory doon. Tapos yung kabundukan. Tapos ayan yung daan na dadaanan natin, paliko-liko. Tara na. Ganda ng kalsada dito, napakalapad. At ang kagandahan may reflectorized signage. Itong nasa kanan natin na bilog-bilog na may puti. Para pag gabi kitang kita yung mga kurbadahan. Grabeng kurbada at palusong. Uy, lapit na tayo sa Teresa Rizal. Eto, sikong siko talaga. Magandahan dito, napakalapad yung kalsada at napakakinis na espalto. Dito tulad dun sa nadaanan natin sa Pami na lubak-lubak yung kalsada dun. Naayos yung kuryente. At nandito na tayo sa Welcome to Morong, where education is first. Tapos nating malagpasan ang Teresa Rizal ay eto naman, papasok tayo dito sa Morong Rizal. Meron pa tayong 23 kilometers bago tayo makarating. Lapit lang yan. Buti walang traffic. Diretso lang yung takbo natin. Wow, Barangay Guillermo. Oh, time check natin na 9. Malamig pa, malamig-lamig pa dito. Malamig na panahon. Buti ang ganda ng panahon ngayon, maaraw. Ano kayang problema na ito? Overheat. Dito pa naman tayo sa walang shop. Ay, baka mayroon dyan sa taas. Biglang low power siya tapos unti-unting namamatay. Putekes na yun. Yata ako makakaabot dun sa pupuntahan ko. Aberya. Di kaya sa battery. Hintayin ko ng
5 minutes. Alright, after kong may pahinga to ng 5 minutes, umantar na ulit. So yung problema na ito, overheat. Ano? Okay na ulit oh. Bagong change oil naman. Second time ko nang ma-experience to dito. Pero dati pumalya yung fuel pump niya. Ipa-check ko ulit. Tapos ipa-check ko yung battery. Baka palitin din yung battery. First time na long ride na ito pumalya agad Saan ba yung Google Map? Napakaganda ng kalsada dito. Daming motorista. Sigurado dudumugin yung mga tourist spot dito sa Rizal. Tignan natin mamaya. Kasi nung last punta namin dun sa Daranac Falls, talagang grabe, puto yung ilog. Yan, dito tayo pakaliwa papuntang Paglitaw. Pagdating nyo dito sa Sampaloc, tandaan nyo lang yung signage. Lagpasan nyo yung Corbada konti, tapos nasa kaliwa yung this way to Paglitaw. At meron pa tayong 4.6 kilometers. Tara, tignan natin. At pag pumasok na kayo dito, tignan nyo yung mapuno na. Please slow down. Daming motorista dito, pinapak kanan tayo. Pag itong diretso papuntang Daranac, pupunta tayo doon mamaya. Tapos ito naman Kalinayan Cave at saka Paglitaw, pag kanan nyo dito. Tapos medyo rough road na. Grabe, alikabok na sa gilid alikabok, pati yung mga dahon ng kahoy alikabok. May mga nakabike. Yun. May mga sasakyan pa. At off na natin ng para makasave ng data at saka battery. Dito rin yung Kalinayan Cave. Di naman kayo maliligaw, mag-waze lang kayo o mag Google Map. Tuturo naman kayo ng Google Map. Maganda tong ilog ngayon kasi mainit pagka dagat. Ayun, mainit ang dagat. At dito sa Tanay Rizal ay parte din ng Sierra Madre, kaya kung mapapansin nyo, daming puno dito sa gilid natin. At pag tinignan natin doon sa mapa ay kulay green. Yun mga naglalakad
na natin to para makita natin yung kagandahan ng Tanay Rizal. Dito pa lang sa bungad natin eh panalo na oh. Malamig na panahon. Yips. Yung kanan papuntang Chapel, ito naman kaliwa papuntang Paglitaw. Bawat kanto meron silang signage. At dito rin maraming campsite. Yo. Tigas ng ano natin gulong. Dito rin may ano bridge. Ganda tignan natin kung may tubig. Uy, walang tubig. Konti na lang pakita ko lang sa inyo. Ayun, wala nang tubig. Summer talaga. Hanap ako ng piyesta, magpalipad ako doon siguro sa kabila or dito. Tignan ko doon sa may may lilim. Ganda may satellite. Try kong magpalipad. Alright, tara ulit. Daming paakyat, dami din pababa
Alikabok. Grabe, ganda na ito. Hop, hop, hop. Baklubak ah. Alikabok. Oh, what a nice view. Ito, may resort din dito, park and resort. Pag pupunta kayo dito kahit saan kayo, pwede oh. Uy, may magandang ano dun ah, viewpoint dun ah, rock formation. Paglitaw. Likabok ah. Bawat kanto may signage yung paglitaw oh. Kaya di kayo maliligaw pagka pupunta kayo dito. Ito pa oh, Hidden Lagoon. Dami oh. Ito pa. Bawat kanto, bawat gilid natin may mga campsite, may mga resort. Ito rock formation. Alright, tong motor natin dito ah. Welcome to Kalinawan Cave. O mayroon pa ditong Kalinawan Cave. Yung pupunta doon siguro. Parkingan ng motor dito sa gilid. Paglitaw. Kayang-kaya ng mga scooter to. Itong kasunod natin scooter yan. Store dito, marami ding mga store dito sa gilid. Kung may nakaligtaan kayong binili, meron naman ditong store. Yung mga uling pang ihaw. Patalas ng bato oh. At nandito na tayo sa Paglitaw. Dito tayo kanan. Kano kaya ang entrance? Paglitaw 7 AM to 5. Pwedeng dumiretso doon, sir? Pwedeng dumiretso doon? May parkingan ba doon? Opo, register mo naman. Doon, sa taas. So, mag-register muna tayo dito sa taas bago tayo bumaba. Ito yung signage ng Paglitaw. Tignan natin kung magkano yung registration fee.
Meron silang environmental fee, 20 pesos per head. Register, ma'am. Ilan po kayo, sir? Isa lang. 20 pesos lang po yung environmental fee po ito. Sir, advice ko lang po kayo, no, ang dami pong tao sa baba. Expect nyo na po, crowded na po yung area natin. Pero kung isa lang po kayo, sir, makakaikot pa naman kayo. Oo, isa lang naman po, ma'am. 20 pesos. 20 Environmental pesos. fee lang po. Palagyan po ng isang lane. Sa baba po kayo magbabayad ng entrance fee. Doon sa baba, ma'am. Yes po. Okay na, ma'am. Doon na ako mag ano. Thank you. Sabi ng ano doon. Sabi ni madam, puno daw. Pero pwede naman daw pag isa makaikot-ikot doon. Gagawin ko na lang, ikot ako doon. At babayad kayo ng 20 pesos para sa environmental fee. Tapos doon sa baba may entrance. Yan. At dito medyo dahan-dahan tayo kasi palusong to. At madulas kasi loose gravel. Oops. $20 pesos per head yung environmental fee. At titignan natin dito sa baba kung magkano yung entrance. Base sa na-search ko, 100 sa adult. Tapos yung 6 to 12 years old, ano tawag doon, 50. Wow, dami talagang tao ngayon. Sunday ngayon eh. Kaya kung balak lang pupunta dito maligo, mas mainam kung Monday to Friday doon kayo pipili. Kasi pag Saturday, Sunday, automatic yan na ang daming naliligo, daming nagpipiknik. Ito nga, malawak naman yung parkingan nila, oh. Mapasasakyan, makapamotor. At dito na tayo, motorcycle. Daming motor, oh. Dito mas maluwag. Kuya, pwede dito? Alanganin. Baka alanganin, baka meron pa dun sa taas. Yung sasakyan papasok. Isa lang ako. Yan. Ayun. Thank you. Asya naman sir, no? Okay, sir. Malaki naman. Dito siya kalabas. Ang lawak ng parkingan nila, oh. Pakain mo lang ako ng lima, pahiram muna. Kasi yung lima, hindi pa alam kung naibabala ng mag-deliver ng papalit ako ng bagpag. Tay. Magkano gusto? Saan ibigay ito, kuya? Yes, sir. Ay, Wala. Dito mo kayo. I love paglitaw. May rock formation dun, oh. Ganun, ang dami nagpipicture, oh. Tapos doon sa taas, bundok. Grabe na.
mga bata. Oh. Grabe. Dami talaga oh. Mereka pwede pa lang mag-tent dito, mag-camp. Ayan, oh. Pero 7 to 5 PM ang allowed. Dito ba yan, oh? Ayun ba, ano po kayo? Ayun. Nagkitibol pa kayo? Ay, hindi na. Ikot lang ako. Isa lang. Kaya ako lang. Lakad-lakad lang ako to. Balik na ako. Hanapin mo din ako ba?
alis na tayo dito sa Paglitaw Natural Falls. Ang entrance dito 100 per head. Pag mga bata 6 to 12 years old ay 50. At dito sa loob ang daming cottage. Pinakamababa 300 pataas, depende kung ilang seats or table ang ay acquire nyo. Tapos parkingan ng motor malawak. Tapos dito naman parkingan ng mga sasakyan, napakalawak. At ngayong summer napakadami ang bisita dito sa Paglitaw Pool. Grabe. Solid. Ngayon meron din silang store dito. Doon kayo magano sa information, doon kayo mag inquire doon. Tapos ito parkingan na to. Ang daming pool doon sa loob. Dami ding cottage at malawak, lalo na sa bungad. Ang gusto ng turista doon sa malilim, sa mga mapuno na pool, doon yung pinaka puno. Yan, perfect yan para sa summer. Palamig dito lang yan sa Tanay Rizal. Grabe. At ito naman yung condition ng daanan dito. Rough road, pero kayang kaya naman ng mga motor na pati scooter, kasi hindi naman masyado yung lubak. Mag-iingat lang kasi loose gravel. Pag nagpreno ka medyo mag-slide ka kung biglaan. Grabe. At ngayon pupunta tayo doon sa Taranac Falls. Tignan natin kung ano ang itsura ng Taranac Falls ngayon. Sigurado mas marami doon. Maganda din doon. Tapos doon sa taas niya sa Batlag Falls, aakyat. So eto mga bisita dito, dito kayo magbayad ng environmental fee na ang tag doon 50. Ito safety kayo kasi may card. Thank you. At dito pala, balik tayo doon kasi doon yung At dito ko na siguro tatapusin tong episode natin ngayong araw ng Sunday. At please like, share and subscribe sa ating YouTube channel para makita nyo yung travel adventure natin gamit ang motorsiklo. Lakpat sa tayo sa mga tourist spot at iba't ibang klaseng daan. Para off-road man yan or mapabundok. Alright, thank you.